Tinalakay sa pagdinig ng Senado ang mga hakbang kung paano lalabanan ng fake news at misinformation. May report si Gab Villegas. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, muling tinalakay ng mga senador ang patuloy na paglaganap ng fake news, kung saan nagagamit na rin ng artificial intelligence para makapagpalaganap ng maling impormasyon. Ayon naman sa Presidential Communications Office, may inilunsad silang Media and Information Literacy Campaign para labanan ang fake news. What we have launched since 2023 actually, nag-launch po ng Media Information Literacy ang PCO about it. So para at least magabayan po ang ating mga mamamayan hinggil sa spread ng fake news. Part of that Media Information and Literacy Campaign, which we branded also as the Maging Mapanuri sa lahat ng mga lumalabas sa mga social media po natin. So, the name itself is a deliberate call to action to encourage Filipinos to become discerning and critical thinkers. Aminado ang PCO na naging biktima rin ang tanggapan ng Pangulo ng fake news dahil sa pagkalat ng mga maling impormasyon. Nakikipag-ugnayan rin anya ang PCO sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para ma-take down ang mga post na nagkakalat ng fake news. Si Senator Rodante Marcoleta, ibinahagi naman ang kanyang mga karanasan kung saan siya ay naging biktima rin ng fake news. Bakit po hindi nyo ma-take down kaagad? Ang ginawa lang po ninyo, inilabel ninyo na misinformation. At pagkatapos, naging demote na lang. Para naman kay Ellen Tordesillas ng Vera Files, hindi dapat maging partisan ang mga fact-checker. Pwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan, tsaka sa facts yun ng ano. So, kung saan kami dalhin ng ng impormasyon, doon ang punta namin. Sa dami-dami talaga ng kasinungalingan na lumalabas sa social media, hindi namin talaga pwede lahat hindi pwedeng iasa sa fact checkers ang laban sa disinformasyon, di ba? So dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat-lahat natin gumawa ng ating paraan. Nakikita naman ni Senate President Tito Soto bilang solusyon na limitahan lamang sa isang social media account ang isang individual. One account, one person dapat. So sino ang dapat dito? Facebook, Meta, Instagram, TikTok, lahat dapat. Pag hindi naka-register, isang tao lang dapat naka-register. Account mo lang yun. Ikaw yun. Tingnan mo, pagka yung mga gumalabas ng mga fake news na yan, kung isang account lang sila at tunay silang tao. Suportado rin ng PCO at iba pang mga media organizations ang mga nasabing panukalang batas. Sabi ng mga senador, wala silang layunin na supilin ang kalayaan sa pananalita o pamamahayag na nakapaloob sa saligang batas. Nais ng mga senador na magkaroon ng pananagutan at paninindigan ang bawat isa sa bawat pahayag na kanilang sasambitin sa social media. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.